Ito po bang kabayaran, Mr. President? Ito po ba'y premyo? But he was just informed that there was a document that designated or allowed him to accompany the former president. Magandang araw. Bumawi po itong si Senator Marcolita kay Ambassador Marcos Macalinaw, ang isa po sa kasabwat sa pagplano sa iligal na pagpapaaresto kay President Duterte. At ang taong ito na si Marcos Macalinaw ay isa pa sa talagang naghatid po kay President Duterte sa dahig sa utos po ni Bongbong Marcos, at dahil siya po ay isa sa di umano'y tauhan ni Liz Satanas, iabay kasabwat po siya sa plano sa illegal na pagpapaaresto kay Tatay Digong. At nakulong pa nga ito sa Senado, kinontempo ito dahil sa kanyang mga pahayag na nagbabali-balintong at hindi mo magkatugma. At ang mga palusot nga ay hindi daw po siya kasabwat. Pero nakitaan po ng mga ebidensya na siya po ay kasama sa mga nagplano. So marami pa itong alam, itong si Marcos Macalinaw. Ngunit, kung bakit siya ginisa ni Senator Marcolita, ito po yung ating papanoorin at bibigyan ng reaksyon, mga kababayan. Dahil sa kanyang pagiging matapat at masunurin na asong ulol ni Lisa at ni Marcos, abay binigyan po siya ng magandang trabaho sa LTO. Unang-una, wala rin po siyang kaalam-alam sa pagiging isang LTO undersecretary. Dahil hindi naman po siya nagkaroon ng experience sa LTO. At ang kanyang trabaho nga ay hindi related po sa kanyang bagong posisyon ngayon sa LTO. Kaya yan po ang sinasabi ni Senator Marcolita na hindi po siya karapat-dapat sa kanyang bagong posisyon ngayon. At kung bakit nandyan lang po siya, ay dahil ito po ay reward sa kanyang pagsama kay President Duterte sa dahig. Akala niya siguro, mga kababayan po natin, malulusutan niya po itong si Senator Marcolita. Diyan siya nagkamali. At wag na natin patagalin, panoorin na natin ito, mga kababayan. Yung training sa gagawin ninyo, baka po, may papangako po ba ninyo ng budget na ibibigay sa inyo ay talagang magagastos do sa kanyang dapat nakapuntahan, considering na hindi naman po kayo talaga nakaakma do sa posisyon na dapat sana ay naibigay do sa talagang karapat-dapat, Mr. President? Well, Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, since the LTO will be directly under the OSEC, they will really monitor and make sure that they will function and the reforms that need to be instituted will be done. So yan po ang commitment ng Secretary Lopez natin. In fact, meron nga akong ditong side. Meron din pong appointee ron na hindi ako pabor no, na political appointee. Nang dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague? Ito po bang kabayaran, Mr. President? Ito po ba'y premyo? Kasi kailangan nating ma-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin. Hindi naman po kayo ang dapat na maghatid sa kanya ron . Tama po, Mr. President? Your Honor, sabi po ni Asek Lacanilaw, siya nga po he confirms that he was one of those on the plane with the former president. Opo, wala namang pagdududa doon and there's no debate in that. Ang tinatanong po, kayo po bang authorized na dapat sumama na maghatid sa hindi tamang pagkakahatid sa dating Pangulo? Under what authority did you accompany the former president to The Hague, Netherlands? According to Asek kanina lao, being with the OSCE, they are on top of the Interpol po. Kaya po sila po kasama. Kaya What do you mean they are on top of the Interpol, Mr. President? Does he mean, Mr. President, he is the local counterpart of the Interpol in the Philippines? Yung po PCTC daw po is that's
Interpol, NCB Manila. Yun nga po. Yan po. The PCTC is the Philippine Center for Transnational Crimes. Opo. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na he is on top of transnational crimes. Kayo po ay special envoy, but the local counterpart of the Interpol is the PCTC. It should have been the executive director of the PCTC who should have accompanied the former president, even if we assume that that was regular. Alam niyo, mga kababayan natin, dapat siya yung pinasagot. Binigyan sana ng pagkakataon itong si Lacanilaw sana yung sasagot at magpapaliwanag dito kay Marcolita. At tingnan natin kung paano niya ito sagutin at ipaliwanag. Di ba? Kasi obvious naman po na may tinatagong tao ito. At marami po itong alam. Kung sakali na bumaliktad na po yung kanilang mundong ginagalawan at sila po ay tatanungin, marami po itong alam. Kasi hindi pwede na sabihin mo dahil siya yung may passport na ready sa kanyang sasakyan, kaya siya yung pinasama. Ganon ba yon? Hindi naman pwede. Paano yung mga gamit mo? Paano yung pagpapaalam mo sa pamilya mo? Na on the spot yon. Biglaan yon. So, pwede ba yon? Talagang planado po. So, marami itong alam kung sino yung mga nagplano at yung kasabwat sa ginawa nila kay President Duterte. Yan po yung dahilan ngayon kung bakit nandun pa si President Duterte sa dahig. At yan din yung issue na nagta-travel daw si BP Sara. Siyempre, nandun po yung kanyang ama. So, ginagamit pa nila yung issue na yan laban po sa ating Vice Presidente. Kaya, sana, as soon as possible, sana, i-grant ng Panginoon yung panalangin ng bawat Pilipino na magbago po yung mundo na ginagalawan itong mga buaya, magnanakaw, mga sinungaling, mga adik na ito. At sila naman po yung susubukan ng mga inapi nila na ipadala naman sa dahig. So, para malaman nila kung gaano kasakit yung pinagagawa nila, mga kabayan. Yung tao pang walang ginawang masama, nagtrabaho lang para magkaroon po ng isang magandang Pilipinas, disiplinado at kilala sa isang matinong bansa ang Pilipinas. Pero talagang gumawa po sila ng ingay para sirain po si President Duterte. Pero anyway, ang buong mundo hindi naman naniniwala dahil alam po ng buong mundo na yun po ay pamumulitika lang. And now, sikat po tayo dahil sa pagiging adik, magnanakaw po ng nakaupong presidente. Hindi tayo sikat dahil magaling tayo. Sikat tayo ngayon sa kahihiyan sa ginawa nito si Bobong Marcos. According to Lacanilaw, that meron po daw siyang dokumento that he was well documented for him to be able to accompany the former president to The Hague, being the head of OSCE. PCTC is the operational arm. So, Tapos yung PCTC po is the operational arm under OSCE, Your Honor, Mr. President. So yun po yung kanyang personality or credentials for being the former president. Can you give us a copy of that document, Mr. President? According to Lacanilaw, it's with the Office of the President, Your Honor. Ano po? Nasa OP daw, sa Office of the President. Or the Office of the Executive Secretary. Can you get about that copy? He will try to request for a copy, Your Honor. What does the document say, Mr. President? Hirap sila magpaliwanag, mga kababayan natin. According to Lacanilaw, he doesn't know exactly the contents of the document, but he was just informed that there was a document that designated or allowed him to accompany the former president, Your Honor. Alam mo, sinungaling talagang hayop na to eh. Diba? Kaya tama lang po sa kanya na contempt. At
Ako mga kababayan natin, gusto ko mapanagot pa po itong mga taong ito. Magsama-sama po sila ng magkapatid na Rimulya, Torre sa loob ng kulungan dahil sa illegal po na ginawa nila sa ating dating presidente. BOSETC. Why do you think, Mr. President, I should believe that statement? He referred to a document which content he doesn't know. Iwala pa tayo Ang alam dyan. niya lang niya, pinasasama sa kanya, Pangulong Duterte. What kind of reasoning is that, Mr. President? Di ba? Supalpal. Kala niya siguro kaya niyang paikot-ikotin si Senator Marcolita. Sabihin niyo rin totoo para matapos na ako kasi sandali lang naman sana ako eh. Kung hindi lang Yun. paligoy-ligoy Umami kayo, na kayo. tapos na ako eh. Umami ng gago na yan. Well, according to him, it was in the nung nagkaroon daw ng investigation dito regarding that, according to Secretary Remulla of the LG, that yun lang po na sinasabi that he was well documented when he accompanied the former President, Your Honor. Sinabi mo na naman si Secretary Remulla eh. Puro kwentong kutsero naman ang... Ganito na lang. Kung sakasakali, Mr. President, kung sakasakali lang naman, ano, ito po kasi, tama naman yung aking suspecha, Mr. President. There was already an admission on the part of Ambassador Lacanilao then nung nag-hearing ang isang committee in the Senate on the arrest of FPRRD, na nag-volunteer ka lang eh. Because there is no available official of PCTC o walang personnel, kaya ikaw ang nag-volunteer. There is a transcript to this effect that you just volunteered. So there is no document. So, which is very, very clear, Mr. President, that he himself volunteered due to the unavailability of personnel from PCTC. So he arrogated upon himself something that was not lawfully delegated to him. Sa mga kapatid, talagang parang bayad lang. Parang papremyo lang sa kanya ito. Kaya pala hindi niya maipaliwanag kung bakit siya. Alam mo, Mr. President, ganito po yan eh. Lahat po ng notice ng isang korte, lahat ng subpoena o anumang klase ang ipatupad ng korte, yung sheriff po ang nagdadala. Kumbaga, yung PCTC dapat ang nagdala sa Pangulong Duterte. Pero kayo po nag-volunteer. Tama po. Ito Yes, po Your ang Honor, transcript. Yes, Your Honor, Mr. President. Inaamin po ni Asik Calilao na siya po ay nag-volunteer. Oh, nag-volunteer. So wala na yung dokumento ah. Di ba? So, umamin lang po na siya po ay nag-volunteer. Actually, hindi lang siya basta-basta nag-volunteer, kundi talagang kinasabwat po siya ng mga taong gumawa nito kay President Duterte. Wala na yung dokumento eh. Hindi mo nga maipaliwanag kung ano yung content ng document. Kwento lang yun. Kwentong kutsero lang. Zero. Yes. Well, sabi po kasi niya, yun daw yung nabanggit nung sa Senate hearing na he was documented. You were documented as what? Kanina dokumento sinasabi mo, ngayon. Ikaw ng dokumento. Ano ba yun? Ngaling ang puwisit. Nung siya po ay nagboluntaryo, kinakailangan daw mabigyan ng dokumento bago po, para po siya po ay makaalis. At So, makasama. okay. The document says that you volunteered. Kasi nasa transcript talaga ng Senate, ano eh. Yes, Your Honor. He confirms. So the last question now, since you volunteered to accompany the former president to The Hague, kahit na irregular, illegal lahat ang mga proseso, will you also volunteer kung sakasakali na babalik na ang dating Pangulo na ikaw rin ang mag-uwi sa Sana kanya? po.
He says that We- if there is an order for him to do So yun po, sana po mga kababayan po natin ay maibalik na po si President Duterte sa ating bansa. Sana po mga kababayan po natin. At ako naniniwala no, na makabalik po ang ating dating presidente na buhay at malakas pa. Makikita pa nating tumawa at magbiro po no, ni si Tatay Digong sa ating lahat mga kababayan po natin. At mapanagot po kasama po yung hayop na ito na si Lakanilaw na ito na isang kasabwat po sa illegal o kidnapping na ginawa po kay President Duterte. So akala nila siguro malulusutan nila si Senator Marcolita, akala nila siguro tapos na, pero hindi nila kaya sapagkat iniisa-isa po sila ni Marcolita, pati po yung DOJ nakaraan sa ginawang proseso sa kay President Duterte, yung DFA, lahat po kini-question. So binubuhay ni Senator Marcolita sapagkat hindi pwedeng makalimutan po ng taong bayan kung gaano po kahayop ang ginawa ni Marcos Jr. ng kanyang asawa, ng kanyang mga kasabwat sa kay President Duterte. So usaping Marcos magnanakaw, mga kababayan po natin, itong kanyang anak ngayon na si Sandro Marcos ay willing daw po na isubmit ang kanyang sarili sa isang investigation sa ICI. Ito, no? Pagkatapos kasi banggitin, mga kababayan po natin, ni Saldico na itong si Sandro Marcos ay kasama po sa mga gumawa ng mga illegal insertion sa House of Representatives. At kapag hindi napagbigyan, ay nagagalit pa. So sa loob ng 3 taon ay umabot ng mahigit ng 50 billion yung mga insertion ni Sandro Marcos. Ngayon mga kababayan, no, sa ating pagpapatuloy, hiningan po siya ng mga resibo ni Congressman Pulong Duterte kung ano ang kanyang pinagagawa, kaya niya bang ilabas. Alam mo, hindi nila kayang ilabas. Ibabalik nila kay Congressman Pulong Duterte yung sinasabing 51 billion daw na nakuha ni Congressman Pulong Duterte na budget sa kanyang distrito nung panahon ni President Duterte. Pero ang kaibahan lang kay Congressman Pulong ay kayang ilabas ni Congressman Pulong Duterte yung mga ebidensya. Dito kay Sandro Marcos, hindi niya po kayang ilabas. And now, magpapaimbestiga po sila sa ICI. Para saan? Alam naman po natin, tangina mga kababayan po natin, na yung ICI na ito ay ang bumuo, ang pumili sa mga taong magiging party po ng mag-iimbestiga ay si Bongbong Marcos. Yung kanilang amo, sa maikling salita, ay si Bongbong Marcos. Tapos, iimbestigahan si Sandro Marcos. Palagay nyo, kaya nilang ilaglag yung anak ng kanilang amo. Hindi siguro, mga kabayan po natin. Ultimo pinsan nga lang na si Martin Romualdez. Anong paulit-ulit na sinasabi ng ICI? Wala daw pong sapat na ebidensya na direktang nagtuturo kay Martin Romualdez. Pumunta yung ICI, si Magalong, si Asoren, pumunta po sila sa Ilocos upang titingnan yung mga flood control na tinutukoy na nakakonekta kay Sandro Marcos. Ano nakita? Nga. Kasi po, ang pinuntahan nila ay mga maayos na flood control. Doon pa lang makita mo na kung paano nila kino-cover up at pinagtatakpan itong pamilya Marcos. Iyon naman talagang totoo. Yung mga sinasabi ni Manong Chavit Singson ay hindi nila pinuntahan. Kasi nga, mabubulgar talaga sila. And tama, cover up. Mga sap-sap lang ang gusto nilang ipakulong. Pero kung gusto nilang ipakulong ang pinaka-big fish na yan, si Bongbong Marcos yung pinakamalaking involved dyan. At actually, kahit yung mga dilawan nga, umaamin, di ba? Yung mga dilawan, no, na galit sa mga Duterte. Yung mga dilawan na hindi matanggap na yung nasa konstitusyon, yung constitutional successor, kung sakaling bumaba na, matabla ng hiya itong si Bongbong Marcos, ay si Vice President Sara. Tingnan mo, yung Liberal Party po, hindi nila matanggap-tanggap. At para sa kanila, ay hindi daw po fit itong si Vice President Sara or capable or hindi daw po pwede si Vice President Sara na umupo or maghalili kay Bongbong Marcos as President. Ano ba? Nabangag na ba ito yung mga ito, mga kababayan po natin? Itong tagapagsalita ng kulay tae parte?
Nakita niyo naman kung gaano kataas ang boto ni Vice President Sara. First time po in the history of the Philippines na ang Vice Presidente ay nakakuha ng 32 million. Kaya ba yan ng mga nauna? Kaya ba yan ni Leni Robredo? Kaya ba yan ni Kiko, Kingkoy, Pangilinan? Hindi po. Nakita nyo naman, yung mga nanalong senador, Robin Padilla, Senator Bongo, lahat yan is mga Duterte po. So, Duterte pa rin ang pinagkakatiwalaan. At paano hindi po kaya ni VP Sara, parang sinasabi nila, tingnan mo naman magtrabaho si VP Sara. Walang korupsyon na nangyayari po kay Vice President Sara. At ang korupsyon na binabato sa kanya, igawa-gawa nyo lang na maka-antay Duterte. Hindi nyo matanggap. Ginamit nyo pa yung confidential fund na supposed to be hindi naman po ini-expose kung paano gagastusin ang confidential fund. Kasi, by the budget itself, this is confidential fund. So, bakit nyo ilalabas sa taong bayan na supposed to be, may mga special lang na mga opisyal na pwedeng mag-audit nun. Special audit ng Commission on Audit lang. So, binibigay yung kopya sa House Speaker, sa President, sa COA, and of course, sa Senate President. Sila lang yung pwede dapat mag-review nun. Pero putang ina, nilantad nyo sa buong mundo. Pero si VP Sara lang, yung iba po na ahensya ng gobyerno na may confidential fund, hindi nyo nilantad. O, nakita nyo, kasi ganyan po sila kadesperado, nasirain po itong si Vice President Sara. Hindi nila matanggap. Di baling adik, bangag, yung nakaupo sa pwesto, incompetence, weak leader, walang alam, puro salita lang, ayaw lang nila si VP Sara. So, ang gusto ng kanilang grupo, lalong-lalo na po ito makakaliwa, is isama si VP Sara sa pagtanggal. Dahil gusto nila, sila yung magti-take over. So, yan ay malinaw na talagang destabilizer at talagang paglapastangan sa konstitusyon na ginawa ng kanilang amo na si Cory Aquino. That is Cory Constitution, 1987. Pero hindi nila matanggap. Laila de Lima nag-warning na kung may Duterte daw na babalik sa Malacanang, takot sila. Di ba? Si Risa Hontiveros, takot. Ang kanilang mga alipores, kasama po itong si Claire Castro. Wala po silang magawa dahil majority of Filipinos ngayon ay gustong mag-take over na si Vice President Sara dahil ito lang yung chance na makaka-recover po ang ating bansa at babalik ang mga investors, ang mga foreign direct investors at ang mga nag-invest dito ay tuluyan na mag-extend dahil naniniwala po sila kapag si VP Sara yung uupo, siya po ang babalik ng sigla ng negosyo at pagbalik ng mga turista sa ating bansa. Itong hanay ng mga makakaliwa na ito, alam naman po natin. Kahit siguro si Laila de Lima o si Risa Hontiveros o si Leni Robredo, yung uupong presidente, pangarap lang nila yun, pero hindi mangyayari, siguro gusto pa rin nilang tanggalin. Dahil yan talaga ang purpose ng mga batang inampon nitong si Joma Season. Diba? I-take over ang gobyerno. Yan ang kanilang purpose. Dahil gusto nila, komunista ang maghahari. Wala naman alam yung mga putang ina ito, puro lang rally. Diba? Rally na walang patutunguhan. Rally na walang konsepto. Basta't mag-rally lang para may pera. Diba? Okay. Ito, pakinggan natin itong mga kulay tae, mahabayan po natin. Pasensya na sa mga kumakain sa ating nabanggit. Tama si PBBM sa mga questionabling insertion sa national budget. Yan ang paniwala ni Liberal Party President Erin Tanyada. Gayunpaman, ayaw ni Tanyada na pumalit sa Pangulo, si VP Sara. Di ba? Sinasabi nila na damay si Bongbong Marcos, which is totoo naman kahit hindi nila sabihin. Alam naman ng taong bayan eh. Dahil mismo siya ay kasama sa mga insertion, yung anak niya kasama sa insertion, yung asawa niya nakikialam sa importation, particularly po sa bigas. Yung anak niya, billion-billion din ng insertion. Yung asawa niya, pamilya ng asawa niya, involved sa mga maanumalyang smuggling at piasco, sugar piasco, onions piasco, rice piasco, at hindi nila pinapaimbestigan, hinaharang po nila. Ay, dapat mag-resign talaga sila kasi ang buong pamilya nila
ay napakadambuhalang sindikato. Pero sa mga dilawan, di bali sindikato, smuggler, adik, magnanakaw, wag lang ang Duterte. Ganyan po sila. Sa mga Pilipino, bakit kayo maniniwala sa mga dilawan na ito? May chance na po sila kung gusto nilang ipakulong si VP Sara, gusto nilang ma-impeach. Nasa kanila lahat ang resources ng gobyerno. At ginawa nila yan, nagbayad pa sila. Pero God is good. At hindi lahat ay kaya nilang masusuhulan. Di ba? Na bulgar, na fake yung mga allegation nila kay Vice President Sara. Walang katotohanan. At ang Commission on Audit naglabas na po mismo ng kanilang unmodified report na nagsasabi na walang masama sa paggasto ng Office of the Vice President. Yeah. Yung Supreme Court nagdeklara from the start ang impeachment ay mali dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Hindi pa rin nila matanggap-tanggap. DDH Duterte diehard haters ang mga putang ina. Naniniwala si Liberal Party President Erin Tanyada na hindi safe si PBBM sa kaduda-dudang insertions sa 2025 budget. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tanyada na damay din ang pinsan ng Pangulo na si former Speaker Martin Romualdez dahil lahat ng batas na tinatalakay sa kamera ay dumadaan sa kanya. Nauna nang idinawit ni resigned Congressman Zaldico si PBBM at Romualdez sa umano'y 100 billion peso insertions sa 2025 budget. I feel that it's hard for the president to wash his hands on the budget process because the secretary of the budget should always be on top of this in order to inform the president what are the amendments that happened based on the budget that was submitted originally to Congress. Sasali si Tanyada at iba pang miyembro ng LP sa anti-corruption rally sa People. Sumali kayo lahat, mag-rally na kayo lahat, sama nyo na pati mga NPA, pababain nyo na ang lahat na mga nasa bundok. Pero magsigaw kayo ng Marcos resign. Huwag nyo nang idamay ang ating Vice Presidente dahil wala naman siyang kinalaman sa mga pagnanakaw na ginawa ng nasa gobyerno. Siya pa nga po yung tinanggalan ng budget at ginamit nila yung issue ng kanyang confidential fund para tanggalan siya ng budget. Diba? Pero nagtagumpay ba sila? Hindi, dahil fake nga. Piki nga ang kanilang gawa-gawang mga allegation. Kung magaling po siya, di siya pala yung tumakbong presidente. No? Paresainin si Bongbong Marcos. Pagdating ng 2020, may election pa naman. O, tumakbo siya. Labanan nila si Vice President Sara. Kasi hindi naman pwede na pagdating ng 2028, umalis si Bongbong, mag-take over si VP Sara. Pagdating ng 2028, hindi naman pwede na walang eleksyon. At talong hindi po papayag si VP Sara dyan. Dahil yan po ang talagang ginagawa po ng ating Vice Presidente. Respetuhin yung ating batas. At yung pagiging handa niya sa pag-take over o sundin yung batas natin bilang constitutional successor, yan po ay nakasunod sa batas eh. Diba? So hindi nila pwedeng baliin yan. Yung batas na ginawa mismo ng kanilang Liberal Party. Si Cory Aquino. Power Monument sa Linggo. Kamakailan lang sinabi ni VP Sara na handa siyang palitan si PBBM. Oo naman. Kung susunod ito sa panawagan ng mga kritiko na bumaba siya sa pwesto. Pero para kay Tanyada, hindi karapat-dapat si VP Sara na mamuno sa bansa. Her track record in the Department of Education, no? And then questions on her integrity with regard to the confidential funds. Di ba? Yung mga gago, yun pa rin ang kanilang ginagamit. Yung sa DepEd, ano yung issue kay VP Sara? Yung sobre? At na bulgar, nagawa-gawa lang yon ni Gloria Mercado. Di ba? Bobo ka. Ang confidential fund, malinis. Obvious na ginawa lang yon ni Martin Romualdez Zaldico at ang kanilang mga kasabwat. Siyempre, may kinalaman si Bongbong Marcos dyan na nagkukunwaring walang kinalaman. Bakit? Para ma-eliminate nila si Vice President Sara. Pero hindi sila nagtagumpay dahil ganon katibay ang ating Vice Presidente ay si VP Sara ay talagang destination niya.
Siya talaga yung nakadestiny na maging presidente. Eh putya, kahit anong gawin ng mga dilawan na to, kahit anong gawin ni Tanyada, Risa Hontiveros, Laila de Lima, putangina, kahit mag-rally kayo araw-araw, isigaw nyo na hindi karapat dapat si BP Sara, putangina, baka babatuhin kayo ng tao. Wala na kayo eh, sinusuka na kayo eh. Yung nagpanalo kay Kiko, kay Bam, kumilik po yung nagpapanalo sa mga yan. Hindi naman yung lehitimong boto ng taong bayan. Sinusuka na kayo kasi puro lang kayo salita. Eh wala naman talaga kayo sa gawa eh. Mahilig nga lang kayo manguha, magki-claim ng ibang achievement ng tao. Tapos ngayon, dadamay nyo si BP Sara sa issue ng corruption. Oy, wag nyo kami papaniwalain sa inyong mga kasinungalingan. Wala naman niniwala yung kulay tae na to. Actually, eliminated na ito sa politika. Dapat nananahimik na lang po yung mga gago na ito eh. Dapat hayaan na lang yung Marcos Duterte. Dahil ito na lang ngayon, sa totoo lang, yung dapat naglalaban-laban sa politika. O salin nyo na si Martin Romualdez. Dapat itong mga dila, wala na ito. Kasi deleted na ito sila eh. Dapat kayo, nanonood na lang kayo. Nagkakape, nagpa-popcorn. Huwag na kayo magsali kasi talunan kayo eh. Makikisali pa kayo eh. Chismis. Tapos ginagamit nyo yung simbahang katoliko. Ginagamit nyo yung mga kaliwang grupo para kunwari, madami kami. Trilyon, ulo nyo, mga gunggong kayo. So that's why there was an impeachment filed against Sara. Impeachment against Sara, from the start, sabi ng Supreme Court, ay hindi tama. Oh. Sino lulukuhin mo, gunggong ka? Last December. So questions of accountability has not yet been answered with Anong questions accountability? Lahat nilabas na nga po. Yung hinahanap nyo ng salin, nilabas pa. Yung kuha, naglabas na. Ano pang hinahanap nyo accountability? Bumaliktad na nga, di ba? Yung mga nag-aakusa sa kanya, ito na nga ngayon yung nagtatago-tago eh. Yung Shiminit, dapat sumagot, mag-explain. O ngayon, kalaban na nila. Kasi naglalaglaga na. Dahil pareho silang mga sindikato na tumatarget kay BP Sara na kinakampihan nyo ngayon. Kasi wala kasi kayo talagang panalo. Eh, yun na lang gagawin nyo. Ibalik-balik ang issue. Uy, gago. Maghanap ka naman ng bagong issue. Dahil yan po yung binabato nyo kay BP Sara, expire na po yun. Wala nang maniniwala dyan. Mga tanga. regard to the charges against Sara Duterte with regard to corruption. Wala na yan. And her stint. Walang magnanakaw, walang korap na mga Duterte. Ang dami yung allegation. Ginamit nyo rin yan kay Tatay Digong at kung ano-ano pa. No? Nagbayad na lang si Bongbong Marcos ng ICC para mapa-aresto si President Duterte. Hindi niya mga mapakasuhan sa Pilipinas eh. As Secretary of Department of Education. Nagbigay naman ng unsolicited advice So, wala na to kay Harry Roque. Alam naman natin, no? Talagang sabihin nila na si Harry Roque kailangan nang umuwi sa Pilipinas. So, problema na po ni Harry Roque at kaya na pong lusutan ni Harry Roque yan. So, wag na natin puntahan yan, mga kabayan po natin. Kasi itong mga dilawan, ibinabanatan din ito ni Harry Roque. So, kaya galit din po sila kay Harry Roque. So, kung galit itong si Tanyada at sinasabi niyang hindi daw karapat dapat si BP Sara na mag-take over kay Bongbong Marcos, ilalo naman si Risa Hontiveros. May pinos pa nga si Risa Hontiveros na hindi lang daw po mga dilawan, pinklawan ang magsasanib puwersa, malaking puwersa pa daw. O, salin nyo na si Satanas. Di ba? Yan na natin kung matalo nyo. Sa survey nga, si BP Sara nakuha ng 38%. Si Risa, 3% lang. Kahit yung mga kaliado niya, hindi na rin bumuboto sa kanya. Ikaw pa naman, 3 billion insertion. So, kung si Sandro Marcos ang malaki, sa Senado, siya pala yung nangunguna rin. Tapos sabihin niya, ay, wala akong insertion. Mayroon ako amendments. Di, booking ka. The possible impeachment of Vice President Sara Duterte. It did not succeed during the last Congress, and the Supreme Court came out with the decision na parang ab initio. Tama ba? Void ab initio daw. It's void from the very beginning. So tama. technically that means that
if you go through history records, it would mean hindi siya na-impeach at all. Tama, no? That would be a very bitter pill for the House to swallow because they did impeach her, 200 plus of Hindi nga na-impeach eh. Dahil binayaran nga, tanga, Risa. their representatives. Nga lang, yun na nga, in-archive dito sa Grabe si Risa, no? Talagang iba yung galit niya kay Bibi Sara. Senate at nagkaroon ng ganyang ruling ang Korte Suprema. Still hoping against hope na magre-reverse ng sarili niya ang Korte Suprema. Though as time passes, Karen, Umaasa pa talaga na may impeach pa si Bibi Sara, wala na. Baka pag upo ni Bibi Sara, mahalungkat yung mga insertion mo yan. Kaya ganyan kayo katakot. Tapos yung best friend mo na si Leila de Lima, baka rihas na naman yan. syempre medyo numinipis na yung pag-asang ganoon. Buti alam mo, walang pag-asa. Hindi lang numinipis, wala talagang pag-asa, Risa. Another possibility para masingil ang accountability ng dapat singilin. Ikaw, yung may accountability, Risa. Saan mo ginamit yung mga insertion mo? Dapat yun ang ipaliwanag mo sa taong bayan. Diba, Risa Hontiveros? Wag si BP Sara. Okay, puntahan natin si Browner, mga kababayan natin. Si Risa Hontiveros, talunan na yan. Wala nang chance yan. Ay, talagang mag-iingay lang po yan sila kasi wala na pong pumapansin sa kanila. Puntahan natin si Browner, no? Dahil nagpapaliwanag po itong si Browner ngayon dito sa kanyang interview sa Billionaire News Channel patungkol po sa nagtitrending hanggang ngayon na video call nila ni Saldico at the same time nitong si Martin Romualdez. Kasi napaka-unusual naman kasi yan. At sa tagal natin na nakasubaybay sa mga issue pang politika, never po natin nakikita na tinatawagan at binibidyo call itong official po ng Armed Forces of the Philippines para ipagmayabang, ito na, okay na yung allowance nyo. Kasi nakaka-insulto yan para sa isang official ng Armed Forces of the Philippines na lumalabas na parang sinusuhulan kayo para bumuntot sa mga politikong magnanakaw at para proteksyonan itong mga magnanakaw at adik na nasa gobyerno. So, di ba? Ngayon, i-justify nyo na walang mali doon. Sige, pakinggan natin. Who had also mentioned about, well, two things, if I'm not mistaken, sir. Yung personal allowance increase, video, if the public saw that, wherein you have the former speaker and the former, Speaker Martin Romualdez at that time, Appropriations Committee Chair Zaldico at that time, and si Majo leader nandun din po, at nag-video call po sila, kausap po kayo, nakita po talagang si General Bronner po yun. At Tama. Pinag-uusapan po yung personal allowance increase. Is that suspect? Meron ho bang mali doon dahil nagmumukhang parang nabigyan ata kayo ng extra, special? Tama yung tanong po, mga kabayan po natin. Extra and special. Yun naman talaga. Ang tanong natin kay Browner dito, bakit hanggang ngayon, pinoproteksyonan pa rin nila si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, at mga magnanakaw na mga kongresista? Ang tanong, ilang malita? Magkano talaga yung natanggap ni Browner? At yung kawawa po dito, sa totoo lang mga kabayan natin, ay yung mga, yung mga ordinaryong sundalo, yung mga nasa ilalim, yung mga mababang rangko, dahil sigurado hindi yan nakakatanggap. So siguro itong allowance na 250, so yan siguro natanggap nila kasi na-approve daw po yun eh. So yan siguro matatanggap, masasama sa kanilang sahod at payroll. Pero, ang nakikita natin ngayon kung paano pinoprotektahan ni Browner at parang natutuwa pa sila na ganito na po yung ibinulgar ni Amy Marcos, parang patay malisya lang po sila at parang wala po silang action. Talagang magdududa ka kung magkano yung kanilang natatanggap. At ako duda lang ako, hindi ko naman sinasabi na tumanggap sila. Pero duda lang ako na talagang may natanggap yung mga ito. Kasi hanggang ngayon, mukhang hindi sila nagko-comment kay Martin Romualdez eh. Saldico, syempre, nagko-comment sila dahil, yun nga, kalaban na ng kanilang boss eh. Nagtago na sa ibang bansa eh. Dahil kumanta na. Yung iniisip ko nga, kaya siguro nagpa-interview ngayon itong si Browner,
baka mamaya kasama sa expose ni Saldico sa mga susunod na video na dapat nating abangan, baka mamaya kasama na yung nasa Armed Forces of the Philippines. Tandaan nyo, may video, nakausap din ni Saldico ang opisyalis ng Armed Forces of the Philippines. At nung tumawag itong si Martin Romualdez kay Browner, nandun din si Saldico. Baka may off the record doon na confidential na pinag-uusapan. Yan ang abangan natin. Baka may ilalabas si Saldico. Kasi pag ilalabas si Saldico yan, ko alam kung ano magiging reaction ng ilang opisyal ng sundalo. Di ba? Sige, pakinggan natin yung kanyang paliwanag. To keep loyal. Yeah, ganito yun, Ma'am Pinky. Paliwanag mo na First of maayos. all, it is not a personal allowance. It is the subsistence allowance of all the soldiers. Nung pong kasing 2023, yung ating Pangulo, tinanong niya ako, how can we help our soldiers? Sabi ko, sir, probably we can increase the subsistence allowance of our soldiers. Kasi yung 150 pesos kada araw para sa pagkain po ng ating mga sundalo, hindi na sapat yun. So sabi ko, maybe we can increase it. 150 kada araw sundalo. Talaga sapat yun. Kaya nga dinoble ni Tatay Digong yung sahod ninyo na mga sundalo. Dahil alam niya yung hirap ng inyong trabaho, yung pagsakripisyo nyo. Pero hindi kayo naawa doon kay Tatay Digong. Kayo pa, na mga sundalo, kasabwat, hindi man lang kayo gumawa ng aksyon para mapigilan yung illegal na pag-aresto sa kanya. Hindi kayo nahiya. So, to how much? And then nagsabi lang ako, 350 sir, 350. And then when we computed yung cost ng mga pagkain ngayon and the calorie requirement ng mga sundalo, 380 plus yung requirement po namin. So, renound off natin to 350. And then, of course, dadaan ito sa Kongreso dahil sila po yung magbabudget. At yun nga po, na pagbigyan tayo. And then, parang one time, nag-meeting siguro sila, they wanted to report to us, The to good the news. soldiers, the good news. And I remember it was even nearing Christmas. Kaya nung binalita sa amin, sabi ko, sir, thank you very much. Magandang Christmas gift ito para sa mga sundalo. I actually Magandang Christmas gift. Magkano lang dinagdag? From 150 to 250, 100 pesos lang yon. O kaya sabihin natin, kano ba yun? 300? Eh di 150 lang yun. O 350, di 200 lang yun. Diba? So maliit pa rin yun kaysa sa napakalaking tulong na ginawa ni President Duterte. Sa yung tanong natin, okay, nakatanggap ng mga maliliit na allowance yung kasundaluhan. Magkano sa'yo, Browner? Bakit hanggang ngayon ganyan pa rin kayo katigas at nagtanga-tangahan sa pagsusuporta pa rin kay Bongbong Marcos? Yan po yung tanong natin dyan. At kung wala naman, di maganda. Pero sana walang expose na bulgar itong si Saldico patungkol sa issue naman po ng kasundaluhan natin kung bakit ganito pa rin sila parang proud kay Bongbong Marcos sa kabila po na expose ni Amy Marcos at sa issue po ng corruption sa ating bansa. Di ba mga kababayan natin? Again, no? Abangan natin yung ma-expose ni Saldico and puntahan natin po mga kababayan, isama na rin po natin sa ating diskusyon at magbibigay din po tayo ng komentaryo. So doon sa expose ni Saldico, sinabi niya nga na si Lisa Marcos ay kasabot po ito sa mga anomalya na nangyari po sa Bureau of Customs, yung mga illegal na importasyon, yung sugar fiasco, yung rice and onions. So, syempre, anong aasahan natin sa mga alipores ni Bongbong Marcos? Ang sabi po ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, sabi niya, the First Lady has never meddled in any DE matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady mo lang gago. Napakasinungaling talaga niyan. Syempre, dahil dyan kung bakit kayo nandiyan ngayon sa inyong pwesto. Dahil kay Lisa Tanas. Sa totoo lang, hindi ka naman talaga dapat maging sekretary ng Department of Agriculture. Kasi hindi ka naman sanay sa trabahong agrikultura negosyante ka at pangingista po ang iyong trabaho at fake nga ang iyong natapos, di ba? Fake. So dahil kayo po ay mga malaking donor lang sa eleksyon ni Bongbong Marcos, kaya binigyan niya kayo. O si milyonaryo, ganun din naman, di ba? Ikaw, sino pa? Yung sa Pagcor, o lahat kayo, wala namang talaga kayong qualification
Kaya nga hindi kayo pinagtatanggap ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya din tinanggal si Attorney Vic Rodriguez ni Lisa Tanas. And then malalaman po natin na siya pala yung sabi ni Saldico na may kinalaman doon sa sugar fiasco. Tapos diniin nyo pa si Attorney Vic Rodriguez. Abay. Ngayon nalalaman natin ang katotohanan, mga kababayan natin. Yung, alam mo yung mga sikreto nila, dahan-dahan lumalabas ngayon. At alam mo yung, hindi nila inaasahan na yung kakampi nila sa loob ng 3 taon, kasabwat nila sa pagiging sindikato sa gobyerno natin. Ito yung nagbubulgar ngayon. Naalala ko lang grabe po yung issue nila dyan sa sugar fiasco na si Atty. Vic Rodriguez daw ay kasabwat sa sugar fiasco na yon. Ngayon, kinanta ni Saldico si Lisa Tanas pala ang number 1 na nagmamaniobra sa mga ganitong klasing proseso at illegal kasindikatuhan na pagpapasok ng mga produktong agrikultura kasama ang bigas at ang asukal sa ating bansa. At siya rin ang dahilan ng kanyang kapatid kung bakit umabot ng 700 per kilo ang sibuyas. But anyway, wala talaga tayong aasahan. No? Talagang i-deny po nila at i-deny po nila yan hanggat kaya nilang i-deny. Pa-Netflix pa kayo. Di ba? Nasa inyo ngayon yung pagkakataon kung paano nyo po ipaliwanag. Ulitin ko lang ang sabi ni Saldico. Si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers kaya hindi bumababa ang presyo ng bigas. Di ba? Talagang niloko-loko nyo ang taong bayan. So it's up to you na magdi-decision. Kaya hindi kasalanan ni BP Sara itong mga sinasabi ni Auntie Claire na hindi daw nakapag-beach. Itong si Bongbong Marcos hindi daw po nakapag-swimming. Okay. Hindi nakapag-swimming, no? Pero may paturan-duran, may pa-F1, may pa-concert sa Philippine Arena, may pa-travel sa buong mundo. Yan ang busy. Nagko-concert, nagpa-party sa Malacanang, nagbubukas ng Christmas light. Busy nga talaga si Bongbong Marcos. Sabi ni Auntie Claire, no? Ni hindi nga po nakapagbakasyon si President Marcos at hindi nakapunta sa beach para mag-swimming. Wow. Sure ka? Baka mamaya sasampalin ka na naman ng mga ebidensya nagsiswimming at nasa beach itong si Bongbong Marcos. Mayos ka, Clark Castro. Ito pala Diba? Marcos's Cup. Rome trip with anniversary dinner after attending Pope Francis funeral. Kaya pumunta pala sila sa France. Sa Rome. Nung kay Pope Francis. France naman. Napunta sila ng Rome. Ano pa? Ito pala, President Marcos Jr. pinalalahanan ang mga opisyal. Trabaho. Hindi bakasyon. Ito pa si Karen. So, yan. Isa-isayin natin yan. Yung mga issue na yan, mga kabayan po natin sa mga susunod na update po natin. So, hanggang dito na lang muna, mga kabayan po natin. Maraming salamat po. And, yun, ang hindi makatanggap na si BP Sara na ang ating magiging presidente sa mga susunod na araw, magbigti na lang kayo. Risa Ontiveros, Liberal Party, Laila de Lima, mga bayarang pari at mga makalimang grupo at mga loyalistang tanga, wala na, sirang-sira na si Bongbong Marcos at siya yung nagsira ng kanyang sarili. Kaya kung hindi nyo matanggap na si BP Sara talaga by constitutional succession na magiging presidente, bigti na lang kayo. Charot lang. Alright, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay po ang bawat sampayan ng Pilipino. Mabuhay ang bansang maisog.